Hi, Chairman Ronald Cardemo po ng Duterte Youth Party List. At ano bang bago? Wala masyadong bago dito sa ating bansa. Ang inaantay na lang natin ay 2028 or earlier, di ba? Talaga namang nagbalik na ang kriminalidad, nagbalik ang mga drogista at kriminal. Nandiyan naman sila dati pa, kaya lang nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, takot sila. Kasi alam nila, hindi papayag ang Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kriminalidad. Kahit nga sa terorismo, di ba? Yung NPA, teroristang NPA, 89 guerrilla fronts dati, 89 ha? Yung kanilang mga units na malalaki, pag alis ni Pangulong Duterte, pipito na lang. Isipin nyo 50 years na malakas yung teroristang NPA, di ba? Sa panahon lang ni Pangulong Rodrigo Duterte halos maubos na. Talagang kung tinuloy lang ng administrasyong ito, edi ubos na. Ang problema, nakipag-alyado pa sa mga makakaliwa, ayan, di ba? Sila pa taga-file ng impeachment kay Vice President Sara, di ba? Kaya nga nagtataka rin yung ating mga pulis at sundalo Dati halos maubos na yung mga teroristang NPA. Syempre ang NPA pinapatay pulis at sundalo rin, di ba? Bigla naman naging malamya, bigla naman naging medyo kakampi sa Kongreso. Ayan, nagpalakas uli. Kita nyo, nagkakaroon uli ng mga recruitment ng mga kabataan papuntang NPA. Alam nyo, nung tayo ang National Youth Commission Chairman at si Vice President Sara Duterte ang DepEd Secretary, pinag-usapan namin na sabi niya, Ronald, ikaw bahala sa mga sangguniang kabataan dahil hawak mo yan, pati mga out of school youth. Basta ako, ang hawak ko yung mga high school, elementary, high school, yan kasi DepEd. So si ma'am, siya bahala dyan. Alam niyo kung bakit tama lang yung ginawa ni Vice President na magkaroon ng kahit kakaunting confidential fund. Ang DepEd ang pinakamalaking ahensya. Halos 900,000 na mga guro buong bansa. And kung merong katulad ni Franz Castro na na-convict ng pangingidnap at pagdadala ng kabataan sa bundok, siya ang kinatawan ng mga guro, di ba? Nagpapakilala siyang kinatawan ng mga guro, ACT teachers, party list representative Franz Castro. Definitely, kung nakaka 300,000 na boto si Franz Castro, merong libu-libong mga guro sa DepEd na nagre-recruit ng mga kabataan natin, mga anak at apo natin papuntang NPA katulad nung binoto nila, katulad nung boss nila si Franz Castro, di ba? So, yun ang tinangkang solusyonan ni Vice President Sara Duterte. Naubos na halos ng kanyang ama bilang Commander-in-Chief ng AFP at PNP ang teroristang NPA sa mga bundok. Wala nang batalyon, wala nang balangay, wala nang pulutong puro squad na lang, di ba, paunti-unti. So ang gusto ni Vice President Sara Duterte, ubusin natin yung nagre-recruit sa ating mga anak, apo at kabataan Pilipino sa mga paaralan para wala nang sumunod. So inalok naman siya ng confidential fund ng Malacanang. Ang Malacanang 4 billion a year. So inalok si Vice President Sara Duterte, binigyan siya ng 125 million. Siyempre ganito yan, kunyari puro tayo guro, 30 years tayo magkakasama, pero ikaw, alam mo yung kasama nating guro, yun talaga nagre-recruit sa ating mga tinuturuan, papunta sa rally, papunta sa mga makakaliwang grupo, papunta sa bundok. Siyempre, gusto natin yung ginagawa ni Vice President Sara Duterte na patago ang reporting, intelligence gathering, di ba? Kasi kung ikaw, kasamahan mo ng 30 years yon, magkakakilala kayo, mga anak nyo, alam kung saan kayo nakatira, di ba? Pag nireport mo yon at binigay yung tunay mong pangalan, pupuntahan ka sa bahay mo, baka patayin ka ng NPA kasi ikaw ang pumutol sa recruitment nila sa inyong barangay high school, barangay elementary school, di ba? Kaya talaga naman sa lahat ng intelligence at confidential gathering, talagang ang nilalagay dyan, mga alias, hindi ka naglalagay ng tunay na pangalan or else, yung binigyan mo ng pabuya, mamamatay yun, di ba? Alam naman ng mga congressman yan Lahat naman ang nilalagay alias bakit gagawin issue Mary Grace Piatos? Hindi naman talaga, kahit ano naman talaga ilagay mo dong code name, pwede. Ayon sa COA, kaya nga walang problema sa COA
di ba? O, isipin nyo, 125 million. Yun yung kay Vice President Sara Duterte na ginamit naman niya, kulang pa yon. Eh, ang Pangulong Bongbong Marcos, 4 billion a year. Nakalampas 12 billion na. Saan napunta yun? Wala namang advokasya masyado. Ang Pangulong Bongbong Marcos, anti-crime ba siya? Hindi naman. Anti-drugs ba? O, alam nyo naman sagot doon. Anti-terrorism ba? Eh, kaibigan pa nga yung mga makakaliwa. O, saan dinadala yung halos 12 billion? Wala namang iba nagtatanong. Kaya itong mga kongresistang makakaliwa at yung iba dyang bumalingbing na, sabon kayo ng sabon kay Sara Duterte, pero hindi nyo naman sinasabon si Bongbong. Hindi hustisya yan, anti-Duterte lang talaga kayo. Gusto nyo lang talagang mabigyan ng reward, di ba, ng Malacanang, and ayaw nyo maging presidente si Sara kasi alam nyo babalikan kayo. Karamihan kasi sa inyo parte ng flood control scam, di ba? So, ayan, ang daming kongresista parte ng flood control scam, ang daming kongresista parte ng mga substandard na mga school building, kaya pag lumindol, taob agad, kaya kapag umulan, baha agad. Ang ating Vice President Sara Duterte, ang lagi sinasabi niyan sa akin, Ronald, yung mga kabataan, turuan natin kung paano, ayan, dapat nga ibalik yung CAT, Scouting, saka ROTC, para mamobilize sila sa panahon ng baha, panahon ng lindol, panahon ng pagsabog ng bulkan, panahon ng bagyo. O, ganun ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte. And gusto niya, kaysa naman yung iba na busy sa flood control scam, busy sa substandard na school building, ang inyong Vice President Sara Duterte, mula DepEd Secretary siya, hanggang ngayon Vice President, anak ng Pangulong Rodrigo Duterte, kasama tayo sa Duterte Youth Party List at sa nung tayo NYC Chairman, talagang sinasabi niya ang balak niya sa kabataan Pilipino, una, hindi ma-recruit ng mga teroristang NPA ang inyong mga anak, apo at kabataan Pilipino. Dahil hindi na sila magiging pag-asa ng inyong pamilya, hindi rin magiging pag-asa ng bayan, di ba? Pangalawa, sana mag-mobilize sila, maging disiplinado para pag panahon ng baha, lindol at bagyo, sila ay maging pag-asa ng inyong pamilya at komunidad para mailigtas kayo, mailigtas ang inyong mga kapitbahay. Eh, yan ang pinagkakaabalahan ni Vice President Sara Duterte. Ang pinagkakaabalahan naman ng iba kung paano kumita doon sa baha, di ba? Ang problema, lalagyan mo lang ng konting semento, yung gilid ng ilog na lupa, pagdaan ng bagyo, tanggal agad. Ayun, lalo pang nakabara ang semento, lalo pang bumaha. Kaya hindi kayo nagtaka, bumaha na ng bumaha. Dati nangungumisyon lang yung mga kongresista. Ngayon wala na talaga. Kumbaga 100 million ang pondo, dati siguro 20 million kumikickback, 30 million kumikickback. Ngayon 95 million ang kickback. Yung 5 billion na lalagyan lang ng konting simento yung gilid ng ilog para lang magmukhang may proyekto. So pagdaan ng baha ng ulan, ayun na, wala na yan. Giba na agad, nakabara pa, ayun, lalo tuloy nagbaha sa inyong barangay, sa inyong bayan, sa inyong probinsya. O, ganun katarantado yung mga, ayan, wala namang, sino bang nakulong, sino bang nahuli. O, ang inyong Duterte Youth Party List, ang kaisa-isang nagpapanukalang batas ng pagbabalik ng death penalty para sa plunderer at may ghost projects. Ang inyong Duterte Youth Party List, kaisa-isang kongresista na nagbabalik ng death penalty para sa mga rapists na nambibiktima sa ating mga kababaihan, para sa mga kidnapper na nambibiktima ng ating mga kabataan, at para sa mga heinous criminals. So tayo, matapang tayo, death penalty, putang ina, di ba? Kaya gawa kayo ng inhumane, ng heinous act, death penalty. O, tayo lang nagpapanukala nun sa Kongreso. Wala naman sumusuporta masyado sa atin. Busy kasi yung karamihan. Tayo rin nagpapanukalang death penalty para sa mga terorista. Lalo na teroristang NPA. Siyempre, pumapatay ng pulis at sundalo yan. Tapos nangingikil sa ating mga kanayunan, di ba? Tapos
Alam nyo naman sa Kongreso, tayo lang nakikipaglaban, tayo lang nakikipagdebate sa mga makakaliwang grupo. O, di ba? Tsaka, ang inyong Duterte Youth Party List, ang kaisa-isang naging boses at kinatawan nyo sa Kongreso na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing. Sa dami ng kongresista, 300, sa dami na nagpapakilalang party list na sila ay pro-Duterte, ilan doon ang sumipot sa Kongreso dahil 14 na oras na nakasalang si Pangulong Duterte, ilan doon ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte? Tayo lang, Duterte Youth Party List. Katabi natin si Vice President Sara Duterte, nandyan sa may harap natin si Pangulong Rodrigo Duterte. 14 na oras, simula alas 10 na umaga hanggang hating gabi. Wala man lang iba nagpapakilalang pro-Duterte sila. Iba siya nagpapakita, ay pro-Duterte kami. Pinagtatanggol namin, nakikidebate kami konti. Nung kailangan kayo ni Rodrigo Duterte, nasan kayo? Eh wala na si Pangulong Duterte ngayon. Duterte Youth Party List lang ang nagtanggol. Kasi takot kayo matanggalan ng budget katulad namin. Kasi takot kayong kasuhan katulad namin, di ba? Kami tinanggalan ng budget, kami kinasuhan. Wala kaming pakialam, yun ang tamang gawin eh. Ang tamang gawin sa Kongreso, maging boses at kinatawan ninyo, maging matapang sa pagsasalita, ibalik ang death penalty para sa mga rapist at kidnapper at kriminal na nambibiktima sa napakaraming inosenteng Pilipino. Ibalik ang death penalty para sa mga plunderer at kurakot, kongresista man yan at kasama sa gobyerno. Ibalik ang death penalty para sa mga teroristang NPA, di ba? At ipinagtatanggol natin si Pangulong Rodrigo Duterte nung nandun pa si Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso. Hindi yung iba dyan nagpapakilalang pro Duterte. Tingnan nyo yung record nila last year. Noong 2025, pag-upo. Una, hindi na nila pinagtanggol si Pangulong Duterte. Pangalawa, nung botohan ng speaker, hulaan nyo kung sinong speaker binoto nila. Ngayon, biglang nagpapakilala, kami yung pro Duterte, kami lang nagtatanggol ngayon. Kaya kayo nagtatanggol kasi nararamdaman nyo na di ba? Nagpapakitang gilas na kayo. Ano yan? Nung nando si Pangulong Rodrigo Duterte, wala kayo, hindi kayo nagtatanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Ang Duterte Youth Party List nyo, kinasuhan, tinanggal sa Kongreso, tinanggalan ng budget, pero naninindigan ng buong tapang para kay Pangulong Rodrigo Duterte, para kay Vice President Sara Duterte. Sasabihin na naman ng mga iba dyan, kasi kayo, pro-Duterte lang kayo, hindi kayo pro-Pilipino. Sino bang pinaka-binoto ng milyong-milyong Pilipino noong 2016 bilang kanilang kinatawan sa gobyerno? Pangulong Rodrigo Duterte. Sino ang pinaka-most voted Philippine leader ng bansa pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Duterte? Si Vice President Sara Duterte. Sinong number 1 senator noong 2022? Robin Padilla. Sinong number 1 senator noong 2025? Bongo. Sinong nag-number 1 na party list sa lahat ng OFWs buong mundo, sa mga pulis at sundalo dito sa local absentee voting? Duterte Youth Party List ninyo. Kaya tayo ay nagiging boses at kinatawan ng taong bayan sa Kongreso. At laban lang, tatag lang, malapit na.